Si Kencho ay abala sa pagsuri sa pinakabagong mga balita tungkol sa pagsiklab, habang si Akira ay abala sa kaparehong zombie-themed na video game na kanyang nilalaro nitong mga nakaraang araw. Ibinahagi ni Kencho ang ilang impormasyon kay Akira tungkol sa kung paano ibinukod ng Self-Defense Force ang ilang lugar sa Hokkaido at ang ilang mga nayon ay nagsara ng mga access tunnel. Naaliw si Akira sa pag-iisip na maaaring ligtas ang kanyang pamilya dahil nasa guma sila. Sa isang medyo nakakagulat na hakbang, nagpasya si Kencho na magpakulay ng dilaw sa kanyang buhok. Sa isang pag-uusap, ipinagtapat ni Akira kay Kencho ang kanyang pagnanais na maging isang superhero na lumalaban sa mga zombie, isang pangarap mula sa kanyang pagkabata. Idinagdag pa ni Akira ang superhero aspiration na ito sa kanyang bucket list. Upang matupad ang pangarap na ito, sina Akira at Kencho ay nagsimula sa isang paglalakbay sa aquarium. Sa loob ng aquarium, pumasok sila sa mga backroom nito, kung saan napadpad si Akira sa isang random na suit ng pating sa isang locker. Sa ilang pagkamalikhain at paggamit ng spray paint, binago niya ito sa kanyang sariling superhero costume. Sa isang flashback, binanggit ni Akira kay Kencho ang kanyang pagnanais na gumamit ng shark suit bilang kanyang costume dahil ito ay dinisenyo upang protektahan ang mga tao mula sa mga kagat ng pating. Sa kasalukuyan, isang babaeng nakaligtas mula sa ikalawang yugto ang sumugod kay Akira at pumasok sa aquarium kasama ang isang grupo ng mga tao. Nakakita si Akira ng pagkakataon na mapabilib siya sa pamamagitan ng pagharap sa mga humahabol na zombie. Gayunpaman, minaliit niya ang sakit ng mga kagat ng zombie at kinailangan niyang tumawag kay Kencho para sa tulong. Sa kasamaang palad, nakakapanood lang si Kencho dahil isang pating suit lang ang available. Gayunpaman, nagawa ni Akira na talunin ang mga zombie sa pamamagitan ng paghahagis sa kanila sa isang kalapit na lawa. Labis sa kanyang pagkabigo, napansin niyang tila hindi humanga ang dalaga sa kanyang mga kilos. Kalaunan ay sumama muli si Akira kay Kencho at sa iba pang nakaligtas. Hinikayat siya ni Kencho na lapitan ang dalagang pilit niyang pinahanga. Nagpakilala si Akira at sinuri ng batang babae ang kanyang pag-ugali na kinwestiyon ang kanyang motibo sa pagtulong sa iba. Bagamat kinikilala niya ang pagsisikap ni Akira, nagpahayag siya ng mga alalahanin tungkol sa mga panganib na ginagawa nito at kung paano ito maaaring ilagay sa panganib ang mga malapit sa kanya. Ang mga pananalitang ito ay nag-iwan kay Akira ng malalim sa kanyang mga aksyon. Biglang isang malakas na kalabog ang umagaw sa atensyon ng lahat. Sina Akira at Kencho ay nag-imbestiga at nakatagpo ng isang pating na may 2 tao na nakulong sa loob nito. Habang tumataka sila mula sa humahabol na pating at nakasagasa sa mas maraming zombie, itinuro ng batang babae ang isang emergency exit. They all made a dash for it, pero itinabi ng dalaga ang crush ni Akira. Napagtanto ni Akira na siya ay nawawala at nagpasya na bumalik upang iligtas siya mula sa pating. Kinuwestiyon niya ang kanyang determinasyon na sundin ang mga bagay-bagay, iniwan si Kencho na walang magawa dahil wala siyang magawa para tumulong. Ang batang babae ay nagmungkahi ng isang plano upang talunin ang pating na naghiwalay upang maisagawa ang kani-kanilang mga tungkulin. Habang hinahawakan ng dalaga ang kanyang bahagi, mag-isang humarap si Akira sa pating. Ang pating noong una ay na-overwhelm siya. Ngunit ang matalinong distraction ni Kencho ang nagbigay kay Akira ng lakas ng loob na harapin ang pating ng direkta. Inihagis ng batang babae ang mga baterya kay Akira na nagbigay daan sa kanya upang makapaghatid ng isang nakakakuryenteng suntok sa pating. Pagkatapos ng isang matinding labanan, nagawang tingnan ni Akira ang kanyang superhero dream mula sa kanyang bucket list. Sinamantala ni Kencho ang pagkakataon na tanungin ang dalaga kung bakit hindi siya sumama sa ibang nakaligtas. Ipinaliwanag niya na mas pinili niyang hindi na maging bahagi ng malalaking grupo. Nang makita ang bucket list ni Akira, binanggit niya ang kabalintunaan ng kanilang magkakaibang layunin. Bago humiwalay, nagtanong si Akira tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap at ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na maglakbay sa isang ligtas at napapanatiling lugar. Ibinahagi niya ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan kay Akira na inihayag ang kanyang pangalan bilang Shizuka Mikazuki.